Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Mayong hapon mga karangkada, kaniyata karon sa itong Arangkada News, Arangkada Bagong Tubod. Mga karangkada, nining higayuna aduna kitay usa ka special gyud nga bisita, no, ang ato ang officer sa NGCP nga si Ma'am Elizabeth A. Ladaga. Di na maghatag siya update, no, kalabot sa mga programa sa NGCP. Apan mga karangkada, no, sa dilit kita mapadayon sa unahan, sa makausap pa kini si Ronil DJ Idol Pipito. O mga karangkada, ato pagidayang hatagan og pagtagad kini mga opisyalis ning atong probinsya sa Lanao del Norte, no, sa di kita mapadayon. Atong unahon ang ato ang bagong gobernador, Governor Muhammad Khalid Gibranza di Mapuro. Ay na usab sa ato ang Vice Governor Alan Lim, o sa ato ang bagong nahalal ang atong inahan sa probinsya sa Lanao del Norte, Imelda Anggig Gibranza di Mapuro, ang atong congresswoman sa unang distrito. May manusab sa ato ang congresswoman sa ikaduhang distrito, City Amina Gibranza di Mapuro. And of course, ato ang amahan sa Kausay ug Kalinaw, Abdullah di Makota Bobby di Mapuro. Og mga karangkada, ato gyung hatagan og pagtagad ang ato ang opisyalis usab sa ato ang local government unit of Tubod, especially sa ato ang amahan ining atong lungsod sa Tubod, Mayor Dionisio Jimmy Y. Cabahog Jr. Mayong hapon kanimo diha, Mayor. Mayong manusab sa ato ang batanon og buutan nga Vice Mayor Clifford J. Humalon. Mayong hapon kanimo diha, Vice. And of course, dili na to kalimtan ang ato ang mga SB members, no? Ang ato ang bag-ong set karon sa Sangguniang Bayan. Una sa kang SBM Nili Pipito, SBM Lemuel Tadura, SBM Eduardo Edith Mansuito, SBM Coco Yanok, SBM Norin Sanchez, SBM Nico Cabahog, SBM Gerard Dimpas, SBM Ginny B. Malasarte o ABC President Ruel A. Lozano. O mga karangkada, padayon kita sa ato ang paghisgutan karon ining higayuna ato ang makauban sa atong programa ang Arangkada News, si Ma'am Elizabeth A. Ladaga, usa sa mga officer sa Government Relations and Regional Affairs Officer, no? Ma'am, maayong hapon kanimo diha, ma'am. Welcome sa ato ang programa Arangkada News. Yes, good afternoon, Sir Ronel. Good afternoon sa mga followers and subscribers sa inyong programa, live stream sa Arangkada Bagong Tubod. And ako sang timbayaon ang atong. Of course, sa inyong communications team, si Sir Team Head, si Sir Patrick Inopia, ang iyang mga team members. Ang gusto sana ko i-greet happy 66th anniversary araw ng Lanao del Norte and 76 araw ng Kapatagan. So daghan kay mga celebrations diri sa Lanao del Norte karon nga bulan, no, starting June and July. And akong pagpasalamat, and I'm very happy to be here. To my first time to guest diri sa Arangkada Bagong Tubod, and we understand that we are live stream. So madunggan kitag makita kita sa Facebook, and of course sa ang atong tingog
madunggan po diri sa ato ang LED sa tawag o wall, and to be aired also sa ato ang partner radio station sa Spring FM. Atong pagpasalamat of course and maayong hapon kay Mayor Jimmy Cabahog for allowing NGCP to be part of the program, public affairs program of the LGU Tubod through the communications team. And dali ra kayo mahangyo nato no si Mayor, because this is part of the advocacy pod nato nga ipahibalo no to increase awareness sa ato ang publiko about unsa ning mga transmission line safety on atong tukion ni Sir Ronel no, unsa ning mga transmission line safety reminders, especially that our power facilities and our transmission lines traverse diri sa atoa sa Lanao del Norte. So daghan kay tag hisgutan onyang taod-taod Sir Ronel. And prior siguro Sir Ronel no, ako sang i-announce sa ato ang gaduna kitay scheduled power interruption. So earlier supposed to be ato ning June 28 nato ga pagabuhaton, and it was rescheduled from June 28 to June 5 in favor of the celebration of the 66 araw ng Lanao del Norte. And then it was again rescheduled to another date further from July 5 to July 26. So ang NGCP magpahigayon og maintenance activities sa ato ang 69 kilovolts line gikan sa Aurora padung diri sa Kapatagan. Kini nga linya mao ni ang nagserbisyo ug muni naghatod og kuryente gikan sa atong Aurora substation padulong sa ato ang diri sa mga substation sa Laneco, sa Tubod ug sa Kapatagan. So adunay pag maintenance no, adunay pag repair, replacement sa mga cross arms ug sa mga insulators mo ni sila ang mga line parts no sa isa ka structures nga magpalig-on og maghatag og dugang kusog para mahatod nato ang kuryente gikan sa generators padulong sa ato ang substation through the various transmission lines through our Aurora substation and then going to the substations of our electric cooperatives, particularly diri sa ato sa Laneco. So gikan sa alas 8 sa buntag padulong sa alas 5 sa hapon kay murag 70 ka mga structures ang atong i-maintain, ang atong i-repair. So ang NGCP manggod Sir Ronel magpahigayon na sila regular maintenance activities to ensure that walay makapalda, continuous, reliable ang atong transmission lines para mahatod po nato safely and reliably ang power sa atong mga respective nga mga power customers sama sa ato ang electric cooperative diri sa Lanao del Norte, ang Laneco. Okay, thank you so much ma'am no. So ma'am, padayon kita kumana naman gid mo na palaila ang imong mga kaubanan no sa NGCP. Ma'am, dili na kita maglanga na to gining pagasugda no ang sa ato ang do na koy mga pipila ka mga pangutana kabahin sa NGCP no. Sige sir. Ma'am, unsa magid ning NGCP? Okay. Alang sa dugang kasayuran sa atong naminaw karon mga subscribers sa Arangkada, ang NGCP usa siya ka private nga corporation. So ang iyang commitment, yang mandate is to transmit, ang pinaka-key responsibility gyud sa NGCP is to transmit reliable power from the source, the generators, to through the various transmission lines towards our mga substations atong mga power customers. So NGCP is a private corporation mandated to operate, to maintain, and to expand or develop the power transmission network sa atong nasod. So, isa siya ka private corporation, but kining mga power facilities sama sa mga linya, sa mga substations, sa mga towers, mga structures nga atong makita, ang tag-iyaan ni sir ang government. So bali si NGCP is just a kumbaga concessioner. No, wala niya gitag-iya, wala niya gipalit ang NGCP, iya rang gitahasan siya nga iyang i-operate, iyang i-maintain, og iya pag yung ipalambo ang transmission network aron mas reliable pa jud ang paghatod niya og kuryente. So diri sa ato sir, akong iklaro nga
kaning mga ako na mention no nga ang katong mga power facilities ang tagya ni ang gobyerno gihapon. So that is why sir, we always network or we always coordinate with the local government units. Thankfully that our LGU of Tubod na siya communications team and through Arangkada also and ato mga live facilities and partners na partner sa communication sa LGU Tubod makapagawas mi og information no like karon we had the opportunity to guest and to give knowledge, information sa ato ang mga subscribers, ato mga tigpaminaw mga followers aron makabalo sila unsa gyuning NGCP, unsay trabaho ni NGCP, unsa ka importante ang mga power lines nga gi-maintain o gi-operate ni NGCP. Unsay mahitabo kung mag-trip ni ang mga linya nga gi-maintain o gi-operate ni NGCP. So, yun ana siya sir, kung mangutana pod mo nga kung sa itong ganina na ito'y pangutana, unsay difference? Unsay ito'y pangutana, Yes, sir? Unsay difference? Para gid Masabtan, sa tanan, oo. no? Sa ato ang mga consumers, sa ato ang kuryente, no? Unsa magi kalaina no sa NGCP o sa Lanico. Sige. Inaani ni siya, sir. Naglibog gid ato ang mga Okay, katawan sige. unsa ning NGCP, unsa mo puning Lanico. Usara ba na sila? Okay. Akong gikan pa sa kasugdanan sir na about picture of the power industry. So, sa una sir, sa wala pang IPIRA law, nakadungog man taning IPIRA law, no, Electric Power Industry Reform Act of 2001. So, kadto nga, kani nga balaod, nag-unbundle or nagbungkag sa duha ka function sa power industry, kaning sa generation o sa transmission. Sa una, ang kaning duha ka function sa power industry gigunitan lang ni siya sa isa ka government nga company which was the National Power Corporation kadungog man ni Napocor. Oo. So siya ang nagtrabaho ani nga duha ka function. So when IPIRA was enacted, gi-unbundle siya, meaning gi-separate ang generation, gi-separate pod ang transmission functions. So, the generation functions or the role of the responsibility of generating power na sa National Power Corporation remains with Napocor. However, ang kadtong paghatod, ang trabaho sa paghatod og kuryente, gi-transfer dito sa bag-o na create nga National Transmission Corporation. So nadungganan ato because of the IPIRA law. And because the IPIRA law was parang prelude to privatization of the government assets, especially sa power. So mauto siya nga sir nga on December 2007, there was this biggest public building held sa government. So ang NGCP nakadaog sa maong public bidding as a concession. So, si NGCP karon took over the function of the transmission gikan sa Transco, mahimo na ni siyang si National Grid Corporation of the Philippines and officially took over last January 15, 2009. So imagine 16 years old pa lang si NGCP. And NGCP, because of the franchise law, it was given a kaning franchise of 25 years and expandable to another 25 years. So wala pa mi actually nag 25 years kay 16 years pa man since January 15, 2009. Munang napagi-uban sir nga sectors or mga individuals nga dili pa jud kaayo makasabot og unsa ning NGCP. Now going back to your question on unsay difference sa NGCP og Lanico. So go ato na sa ding i-picture no. In the power industry, we have three players. So, we have the generation, okay? We have the transmission, and the distribution. So, the generation sector, muna siya ang tinubdan sa ato ang mga sources of power. Like, we have the hydro from Napocor, we have the
kaning coal-fired power plants, kaning particularly diri sa Toa sa Lanao del Norte, no, we have the GN Power, and other dito sa Misamis Oriental, we have the Stayag. We have diesel power plants. We have solar, napunta diri sa Mindanao, solar. We have wind, pero wala pa ta diri, no, na siya sa Visayas ug sa Ilocos. So mo ni siya ang sources of power. So from the sources of powers, kaning dili man ni siya moabot didto sa atong mga tagsa-tagsa kapanimalizer kung wala ang NGCP nga maoy kung baga ang katong high voltage power nga gi-generate sa generation, no, sa mga planta sama sa napukor, ang high voltage nga power or kanang voltahe i-transmit ni NGCP through the high voltage power line. So particularly sa Toa, sir, no, servicing Laneco is our Aurora Kapatagan 69,000 volts. So kani mga power transmission lines, sir, mo siya ang kalsada nga agian sa power nga ihatod ni NGCP from the high voltage to iyang i-reduce sa voltahe nga acceptable sa mga substations sa mga distribution utilities or electric cooperative sama sa Laneco kay mama na atong electric cooperative. So from there, so mingon ka nga si NGCP na sa tunga-tunga kaning mga transmission lines, mga power facilities, si NGCP mo ni siya ang nag-operate o nag-maintain. And then mingon ka og Laneco, siya ang part sa distribution sector. So from generation, which is the sources of power like Napocor, GN Power and all, we have the transmission. Mo ni siya ang NGCP. NGCP is the sole transmission service provider. Walay laing maghatod og kuryente sa mga distribution utilities except NGCP. So muna siyang gitawag nga the sole transmission service provider kay ang amo among products is the services to transmit safely and reliable power sa atong mga power customers. So, here comes the distribution. So, kaning mga distribution, sir, muna siya ang mga private distribution utilities. So, ang private distribution utilities, example, ani sa amua sa Iligan, ang ILPI. And then, we have here, ang electric cooperative sama sa Laneco. So, these three players work together so that makahatag na sila sa ilang respective services sa ilang mga customers. So, ang customers ni NGCP are the various distribution utilities, the electric cooperatives, and those power, kaning mga directly connected power, tawag ani kanang industries, power industries, sama sa Del Monte, we have Nautic Pulp, we have Mabuhay Vinyl diri sa Toa sa Lanao del Norte. So, kung wala si NGCP, kung wala siya aning mga power facilities, mga structures, wala niya gi-maintain, niya dili siya available, walay mohatod, wala gitay kuryente. And the same manner, kamaskin pa og naa ang mga power lines sa NGCP, reliable, walay problema, pero wala kay source sa power. So, unsa may ihatod ni NGCP kung wala ang generation. So, in the same manner pod, masin pag naa si distribution, unya, wala day si sources of power, unya wala pa yung muhatod pa doon siyang substation, so wala gyapon. So, maunang silang tulo ka players, sir, gina sila, as a team, they work together so that they will be able to provide the services nga needed sa ato ang mga respective customers. So, I hope na sabtan to nato, no, sa atong mga subscribers katong wala pa gyud kaayo ba nakasabot o nakaila unsa gining NGCP. So, murag na kuha na gid nila og unsa si NGCP. Lagi. I hope, sir, no. Kay murag taon na po si NGCP, 16 years. So, ang ato mo bitaw ni sir nga gusto gid namo ba we link with ani sa LG Tubod nga we are happy nga naagi arangkada nga naagi network ba nga pwede na to labayan sa information kay barato na mention ako no NGCP private lagi siya pero dili man ni tagiya ni NGCP ang mga
structures, kaning mga linya sa government. So we always link with the LGUs to help us disseminate the information. Oh. Okay. Okay, thank you so much Anan ma'am no, sa pagtubag niya ng among pangutana. Ma'am, sa akong ikatulong nga pangutana nimo no. Unsa magi mga serbisyo no nga mahatag sa NGCP? Kato kong gi-mention, sir, ang pinaka-key role ni NGCP is the transmission of power. Wala gyud siya laing trabaho. So unsaon ni pag-transmit po sa power, kung dili niya i-operate o i-maintain ang maong linya o iyang i-expand aron mas reliable further pag yun ang atong mga network, no, atong transmission network. So mo ra gini siya iyang trabaho, sir, tighatod og kuryente. Super. Pinaka-important. Wala na gila yung trabaho ni NGCP. Maghatod ra yung kuryente. And in the Philippines, sir, mato akong gi-mention, no, that's the only, NGCP is the only and the sole transmission service provider sa atong nasod. Walay lain. So ma'am, thank you so much ma'am no. Ma'am, sa akong ikaupat nga pangutana nimo no, I hope nga mabati gini sa kadaghanan, particular sa ato ang mga kaigsuonan karon no. Kita nga mga katawan nga nagamit sa kuryente no. Ma'am, unsa man gid kasagara ang cause sa power interruption no sa atong kuryente? Okay. No? Ang mga dunay mga planned and unplanned power interruptions, sir. Kanang yung kag power interruption, kana bang pagkabalda or pagkawala sa power, unsa binisay sa power, Sir Patrick? Kuryente. Kuryente, no? Ilang terms sa binisay pa, sir, kaning sa local bitang version, sugang dagitab. Unsay mga hinungdan. So daghan ang mga hinungdan. Kay na may tulo ka player sa power industry, sir. So napoy 3 major kaning kumbaga nag-ahagikan ang maong power interruptions. It could be generation related, it could be transmission related, or it could be distribution related. So katong tulo ka players, nato sila yung mga planned nga mga activities, mga planned maintenance activities. So naa sila planned power interruptions. In the same manner, naapod sila unplanned nga power interruptions. So, on the case sa NGCP, unsa man ning mga planned power interruptions, unsa man ning mga unplanned power interruptions. So, mo na siya. So, kung yung tag-planned power interruptions, sama sa istorya na ko kaganina, nga planned interruption, power interruption, kung aduna kitay mga upgrading activities, aduna kitay mga pagabuhaton nga paghigayon nga mga maintenance activities sa ato ang mga linya or sa ato mga structures. Sama sa nakaschedule karong July 26 sa alas 8 padong sa alas 5 sa hapon kaning pagabuhaton nga 7 ka mga struktura along the Aurora Kapatagan 69,000 volt. So aduna siya pagkabuhaton. Nakaplano siya, sir. So, kung nakaplano siya, si NGCP magpahibalo sa Concerned Electric Cooperative sama nila NECO 10 days, pinaka-maximum. 10 days before the planned activity. Kami po, sir, sa among department, sa Public Relations Department, it's between 2 to 3 days dapat ma-disseminate na mo ang information sa mga concern, like mga affected ng mga municipalities, cities, affected ng areas of responsibilities, no? Like sa Laneco, parts of Lanao del Norte. Kay naamay parts of Lanao del Norte dito sa Picas po ng side sa Laneco. So, for this particular kaning linya, nag-serve ni siya sa duha ka substations sa Laneco, of which kaning sa Tubod ug sa Kapatagan. So, nakaplano to siya, nakahibalo ang tanan. Compared, kumingon kag unplanned power interruption, kalit nga pagkawala, sir. Mukalit siya pagkawala, wala nagpahibalo. Wala pa nakahibalo si NGCP kung unsay hinungdan. So, mo pa na nga investigate niya, iya pang mag-line patrol pa atong mga lineman. Pero, diri sa atong Aurora substations, kay diri man ang ato ang servisyohan na sa Aurora going to diri sa Laneco. Aduna ni sila'y, kumbaga, naay
I'm not, murag na ano siya, auto recloser scheme na kung seconds lang sir, ilang, automatic siya mo auto reclose. Auto reclose meaning mo re-energize ang line on its own. Nakaset siya sir, oo. But if dili siya mo auto reclose, so i-attempt na sa atong control engineer on duty nga i-re-energize manually upon the advice of course sa ato ang area control center. So naapatay system operations sir sa area control center nga maoy mag-monitor no sa kinatibuk ang dagan sa ato ang area of responsibility. Pero diri sir, under kita sa Northwestern Mindanao area. Oo, kita nga team diri sa parts sa Lanao del Norte or parts of Lanao del Norte. And then kay kaning unsay tawag ani ang pag kato nahibalaan na to. So ang atong mga line personnel, atong mga lineman, i-dispatch ni sila sir to inspect the root cause. Unsay hinungdan. Kay di pa man na mahibalaan na to sir. Di ba ingon nga ay napalong ni ay NGCP ni. Ay napalong ni kay ay ko ani mo ni hinungdan. Oh. So dili pa ta kahibalo. Usahay man gud sir ang NGCP ang iyang linya no. Maapektahan siya sa lain nga factors like isa ani no. Kung NGCP related to sir ha, NGCP related power interruptions, ang pinakagyud common cause and the most challenging na kaning pag-maintain sa linya kaning sa vegetation sir. Kaya aduna kitay kung baga transmission line safety clearance that we have to observe horizontal or vertical to be able to safely kanang transmit power kanang uninterrupted and continuous 24/7. So reliable ang atong paghatod sa kuryente gikan sa atong substation, of course understood katong gisulti nako is generation to our substation to the substations of the electric cooperative. So pinaka-challenge yun sir kaning vegetation kay naamanggoy uban nato sir nga ang pagtanom sa kahoy naa sa duol sa linya ba nasa ilalom. So if this is the kanisya sir ato particularly no Aurora to Kapatagan, if this is the center of the line kanisya center mo ni siya ang linya sir no. So kung if it's 69,000 volts ang dapat free from intrusions mga obstructions from the center of the line 7.5 sir meters. 7.5 meters to the right, to the left and to the right. So a total of 15 meters nga walay mga intrusions, walay mga tag-as nga kahoy nga gitanom. Pwede magtanom basta dili mo lapas og 3 meters from that transmission line safety clearance, no? Sa 16,000 volts. 7.5 sir to the left and 7.5 to the right. Safe ta ana sir, walay mga buildings nga gi-construct, walay mga shanties, walay mga prohibited activities. Onya ato nang i-mention sir, unsa na mga prohibited activities nga kay do natay balaod pod nga atong overview atong ipasabot no. Kanang dili man ta lawyer pero atong ipasabot lang unsa ding mga prohibited activities nga naka-stipulate sa ato ang balaod nga atong tukion niya. So plan kanang kung naka-unplan siya sir kato pinaka dako nga challenge ni NCCP sa pag-operate o pag-maintain sa linya maoning vegetation. Next is kung adunay nag-construct lagi o ganing kahoy, nag-construct of buildings or shanties nga duol nga nakatandog siya o naka-breach siya sa power transmission safety clearance. Kato lang yun sir, basta mo breach nimo ang safety clearance sir sa linya, automatic mag-off, mag-trip ang linya. So aside from that sir, at the end mamang ginigi ni NGCP sir no kay number 1 in the interest of safety. Kay simba ko kunay makurintihan. That is why musulti gid mi nga kaning amog yung i-disseminate, intensify ang information campaign namo nga kanang bawal ta magtanom og kahoy dira kay simbakog makurintihan ta or dili ta magtukod diha og antena kanang labi na ko ang atong balay nasa dool sa linya unya nagtukod tag antena kay ma-breach nato ang transmission line safety clearance.
May nana. And kay kung number 2, in the interest of the operations of NGCP, kay kung ma-breach nimo ang safety clearance, sir, automatic kita mag-trip. Any single or gamay lang yun nga disturbance, sir, second mag-trip ang linya. So daghan siya og kanang mga causes, sir, sa power interruptions kung unplanned power interruptions. So kadto siya, no, sa NGCP lang to nga related, sir, no. Akong i-recap ang pagtanom og kahoy sa mga duol sa mga linya nga labi na kung adunay kaning bad weather bitaw, sir, yang sanga sa kahoy maskin pag outside the right of way, sir, outside sa 15 meters pero tag-as nga kahoy unya kung kusog ang ulan, sir, kusog ang hangin nasa gawas, so mo sway towards the transmission line, automatic na siya mag-trip, sir, or mahulugan og palwa kay mo man usual natumbahan og kahoy, nag-trip ang linya, natumbahan sa kahoy, syempre no, dako kayong kahoy, masara man imong linya nga mga karaan pa nga linya na pukor time na years na gid ni ang kaning mga linya, except nga kadtong mga gi-construct na ni NGCP pareha ning Mindanao Visayas Interconnection Project. I'm sure nakakaduhog na mo aron nga project ni NGCP. This is the biggest power infrastructure project ni NGCP nga gihimo to interconnect Mindanao, Visayas to Mindanao for kaning gitawag na tog one grid. One nation, one grid. Okay, later nga na siya talking na to, sir. So, balik to sa unplanned power interruptions, no? Kadto, ang pagtukod pod og kani mag-install og antenna kung imong balay dool sa kaning nasa linya niya tukod naami incidents of electrocution biya, sir, mo biya na nga permi ginamoy sulti kun we have the chance, we have the opportunity to kanang parehaan ni amo ginang i-ano kay awareness, no, i-educate nato ato ang publiko, i-educate nato ato ang mga followers kay basin ba o kaning or i-remind sila kay basin o kaning usahay, sir, Pinoy mentality, complacency, although private property. Kung private property, maginang mga latasan sa atong mga linya, sir. Mangayo mangyapon may clearance nga mosulod. Para mag-repair o magputol sa kahoy, na we coordinate, we request atong hangyoon nga mosugot sila nga atong putlon kay dili makabalda. Otherwise, permit walay kuryente. So isa na siya sa mga hinungdan, sir. Naapay uban nga mga causes sa power interruption, sir. Just recently aduna tay sadly aduna kitay bata nga nakurintihan diri sa Maylala kay katong nag-carry siya og katong tan-awa sa imong ano, sir, katong mga transmission line safety nga mga na-breach niya ang safety clearance sa transmission, sir. Kaning nagdala siya og nilabang siya sa linya nato, naggunit siya stick. So na-breach niya ang transmission line safety clearance, sir. Kung wala gilaing choice bitaw, sir, nga narato diri dapit atong tanang, sir, be. Kung wala kay laing choice nga moagi gyud, wala gyud kay laing agian, katurag gyud sa ilalom sa linya, please carry your stick or kana bitang magkupras bitaw, sir, kanang kuhit ba? Kuhit. O nya naapad jud nay kasi tawag ana, sanggot. murag sako na sanggot. Unya nakaana man gud siya, sir. So na-brace niya ang clearance. So luoy kay bata pa, sir. Wala na ano gid siya. Na bandit siya. Wala siya naka-survive. Sa ikaw ko ni makurintihan og pila ka thousands of volts. So unfortunately, he passed away. And mao ni, sir, nga amog yung ano nga kung panalitan wala kay laing agianan, please carry the stick or anything parallel to the ground. Din amping po. Amping jod, mo na safety first gyud sa imong kaugalingon. So isa na siya, sir, no, kaning kaniya no vegetation. We have here kaning mga balay nga nasa duol, kaning mag-carry sa stick, this one. Yes. Na-breach niya ang clearance, safety clearance. Mo arc man gud, sir, kana magsila ang tawag nila. For it's arcing ang term. No, arcing, so makita niya. And we have incidents also of electrocution or outage of the line. Automatic na siya, sir, mag-trip ang line kung adunay intrusions gyud. So kaning ni ani na ta sa topic sa transmission line safety, sir, no, kaning mukatkat or magpalupad og tamanog duol sa atoang kaning
diri gyud sa duol sa ato mga linya. And then we have incident nga ni entangled ang kite, and then nikatkat ang bata to rescue, no? In the hope nga iyang rescue, but wala pa siya naabot dito, sir. Kay dili man necessary nga gunita na to ang linya for us to be electrocuted. So ma-breach na to ang transmission line, safety clearance, makuryentehan jud ta. So usahay pod, sir, ang NGCP pod, ang atong mga linya maapektuhan sa mga power interruptions nga outside NGCP, sama aning nag-activate ang atong under frequency relay kanang UFR, under frequency relay. So adunay automatic load dropping ALD ang mahitabo kung adunay planta nga mag-trip. Syempre kay disturbance naman na siya. So like ang generation karon 110 ang capacity sa isa ka unit sa planta na bag down or kalit lang kapag kawala, sir. We have experience nga siguro naka-receive na si Sir Patrick og advisory, no, nga ang cause sa power interruption ang atong linya affected by the outage or the sudden shutdown of the unit sa power plant sa usa ka planta, mao nang naapektahan sa NGCP. So adunay automatic load dropping nga nahitabo because of the activation of the under frequency relay. So mga iyon ana nga mga panghitabo, sir, ba nga unplanned siya nga mga power interruptions due to these various kaning root causes. So mama, since we are live no sa tuang Arangkada Bagong Tubod page o sa tuang Arangkada News, ubay-ubay sa atong mga concerned citizens, sa tuang mga viewers, no, nga nagpadayag sa ilahang mga pangutana, ubay-ubay din yung mga pangutana. I hope to answer. Pero mga minor paano nila questions ni siya, mga 15 gini kabuk, no. So sa una daghan day ni kayo. So una ako niyang basahon, no, ang usa ka unang pangutana sa ato ang concerned citizen, no. Kinsay responsable kung mag-run out sa among lugar? Unsa man ni? Sige. Kato akong gisulti, sir. Tulo ka players. Okay. Dili man ka kung mag-trip ang linya, kung batan na ay walay suga diri sa tubod. Sa tubod lang. Pero naisuga dito sa lala. Yes, naisuga dito. Local na power interruption. So, isa ka feeder sa electric cooperative could be nag-trip. Yes. Dili siya sa NGCP. Kaya kung NGCP to, sir, tibuok franchise nga, tibuok half of kaning giserbisyuhan sa substation sa tubod o sa kapatagan, wala na siya total. Wala na siya kaning suga. Tanan. Pero kung local lang, dito na sa electric cooperative, dili pud ta kaingon diretso nga local electric cooperative na ang, pero kung tubod lang yun, sir, ang wala, kanang dili pud ta kayo nga diretso nga ipinpoint nga sa NGCP na sa tubod na mangutana ta sa insakto nga tawo nga pangutan-an. Pareha sa ato, sir, we have the hotline sa NGCP. They can always text. Kung diri ni sa tubod, ilabay na nila sa ko. I will be the one to answer. I'll be the one to handle. So ako ang mutubag ana. So pangutana, kinsay responsibility? Sa to, sir, kinsa ang responsible sa power interruptions? Tulo. Pwede siya sa generation. Kaya mag-run out po sila. Nga mag-trip atong linya. Pwede po si NGCP. Kaya napo tay power interruptions nga related sa NGCP. Pareha sa akong ipang-mention kaganina. Aduna po pwede na to, inon po si electric cooperative nga ilapot ang power interruptions kung may bala na to nga ilato sa lokal. Okay. Thank you so much. Natubag na to, sir. I hope na natubag yun ang pangutana, no? Mas maayog yung mangutana, sir. Mas maayog yung mangutana, no? Aron maklaro. Maklaro yun na to, no? Since I had experience, no, ma'am, regarding sa brownout, so ask ko sa Laneco, and then ang reply nila, dili ini sa mua sa NGCP siya. Tinood, sir. Tinood nga NGCP. Okay. Kung NGCP related, sir, magpa-disseminate mag-information. Duha na siya ka-type, sir. The first dissemination to confirm that the power interruption is NGCP related. So, Sir Patrick, no, makareceive man ka ana. So, kung paghuman na to, sir, na-restore siya, maghatag na sad mi og another advisory informing the root cause of the power interruption and then the time that it was restored. So muna siya, sir, to confirm the first advisory
karon nga oras napalong to confirm ng NGCP ni nga linya napalong kani nga oras. Okay, maingon din nga NGCP is working on the restoration of power. And then the second advisory will tell us the root cause and then the time of the restoration. Depende sir sa degree or the magnitude of the kaning scope of work kung panalitan toppled tower unya dako kay damage dugay gid ang restoration time ana. So amo gyud siyang isulti sa advisory nga toppled tower kay imagine gyud animo unsa nga damage ang mahitabo kung natapol ang tower or na tumbahan sa kahoy kay kusog kay ulan na uproot ang kahoy nga mahugan niya perting dako natumba kay naman tay dili raman good flat terrain sir ang ato ang uno naman sa mga bukid sa taas ang kahoy unya naa diri sa ubos ang linya so murag na pag soil erosion na erode siya tumba dito so dako kay dami so inana ba sir. Okay, thank you so much ma'am no. Asa ato ang ikaduhang pangutana no. Asa mi makapangutana kabahin sa schedule sa maintenance o brownout. Aman sila pwede kung NGCP sir si NGCP sa atong hotline yes, kung aduna kato ganina no aduna kitay ang NGCP magpahigayon og maintenance activities no instead nga June 28 nahimong July 5 and finally mahitabo na gid siya kay kaduha naman siya na risked so karong July 26 gikan sa alas 8 sa buntag badong sa alas 5 sa hapon so NGCP na nga power interruption nga maapektahan ang duha ka substation sa Laneco sa tubod ug sa Kapatagan so kung NGCP sila mangutana sir they can text our 24-hour hotline through sir 917-847-6427 for the TIP NGCP Globe line and we have also sir 918-847-6427 TIP NGCP for the smart line. O pwede po sila mo bisita sa atong Linoy FB page. Kina dito tanang information ilang mahibalan about power interruptions and other related information about power. Pwede kayo sila maka-follow sa inyo. Pwede yung kaayo sir kay it's public. Linoy FB. Para sa inyo nga Arangkada FB kami po si NGCP na po Linoy NGCP. Nganong Linoy ang term na mo sir sa amo ang we have this si tawag ana kanang mascot linya para sa mga Pinoy. It's Linoy. Mo na siya nga Linoy FB page. So na meaning. Oo, na siya meaning. So thank you so much ma'am no. I hope na natubag na gid ang pangutana sa mga concerned citizen. Ma'am sa tong tulong nga pangutana kinsa ang angayan kontakon kung adunay putol nga linya sa amoang barangay. So imong kung barangay siya sir, local siya, di ta kabalo kung unsa man ang siya nga linya or sa nga mga structure sa NGCP ba na or sa electric cooperative. Yes, so the best thing to do siguro no kay di man ta kahibalo kung unsa gina ang barangay or adto sila mo adto sa siguro barangay kapitan or i-text nila si NGCP lang gihapon pwede ra sila mangutana pwede ra gyapon mga oo pwede po sila mo diretso po sa electric cooperative concern pero kung sigurado sila sir sa NGCP to katong mga hotlines nga akong gi-mention sir pwede sila magpahibalo and we appreciate sir no nga mayngon sila nga hala na ay naghirig na din nga kahoy doon na nimo mo tumpag sana mo matapo dito sa linya basin sa NGCP ni ipa-check ninyo ma'am sa inyong mga lineman diri nga barangay diri nga purok dool sa balay ni Sir Ronel inana mas ilado mga sir so dali ra ang landmark no dool sa balay ni Sir Ronel or ni Sir Patrick. Okay. Thank you so much ma'am no. Okay. Sa to ang ikaupat nga pangutana ma'am, delikado ba ang transmission line sa NGCP nga duol sa among balay? Dili siya ang transmission line mismo sir dili man delikado. Pero kung ikaw mismo nagpaduol ka didto siguro imo na nang natubag away lago. Oo. Kaning ma-breach nimo ang safety clearance mo na delikado sir. Kay kung ang mga linya sa NGCP sir, gi-maintain o gi-operate NGCP, sa una pa man sa time pa man sa napukor. Ato pa maning mga 1960s o 1970s. So, National Power so naana ni siya nga mga linya existing except for the new lines nga si NGCP na ang nag-construct. So, safe siya kung dili siya ma-breach. O man siyang tubag. So,
Siguro ang ato ang concerned citizen karon sa katunga pangutana imuha na gyud nabati no ang Pwede gid sila ka-text na ako, sir. So nagpasalamat po tas ng mga viewers karon. Lagi, sir. Salamat sa mga pangutana kay mo man daghan itong kay guide pangutana. nga makatubag ta og kasi tawon, sir, ma-clarify na to. clarify. So sa tuang Lima. ikalima na ni. Ikalima nga pangutana unsaon pagreklamo kung adunay delikado nga poste o nakitang spark sa linya. Okay. No? Saan pagreklamo katong hotline, Sa sir? hotline, no? Kung sa NGCP to, sir. Mas maayo klarohon kay ang mga linya sa NGCP to sa interior part. Yes. Ang interior kani makita nila diri sa kalsada, sir. Sa electric cooperative na siya. So O mga nagpapare-pareha lang distribution. ang ilang Dili, sir, kay ang ato ang linya dagko. Dagko siya o niya although na may 69 kV pod ang electric cooperative na po sila ilang 138 kV pero sa ato adre na sila 69 kV line ma-compare na nila, sir, kay ang mga linya ni NGCP wala sa syudad nag-agi. Okay. Na dito sa interior part. So sa to ang ika-unom no nga pangutana, ma'am. Nganong usahay kusog unya kalitra ang hinay sa kuryente. So may mga Voltage cause niya, fluctuations, ana. sa voltage. Voltage fluctuations. Ang makatubag ana, sir, sa side sa electric cooperative. Dili sa NGCP. So alaniko. Alan ko. Okay. Sa to ang kapila naman nga pangutana. 7, I think. Sige lang, isunod lang, sir. Okay, pala ni sunod. Unsay buhaton sa NGCP kung naay linya nga nangabang sa kahoy sa poste. Kung linya sa NGCP, sir, nga natumbahan, sa to natumbahan og kahoy, natumba ang poste, Yes. automatic mag-trip ang linya. So kung mag-trip ang linya, automatic pod na nga wala tay suga. Kay ang paghatod og kuryente ni NGCP, example lang gyud kay mo magid atong linya diri no, Aurora Kapatagan 610 kV line. Kung kani nga linya nabagsakan og kahoy kay naaprot baron ang kahoy or aduna bayroy nagputol og kahoy nga ang tag-iya mismo may nagputol, ay reminder dai, sir, no, nga giawhag gyud ang tanan nga naminaw karon, no, kung kaduna moy gustong ipaputol nga kahoy nga duol sa linya sa NGCP or sa electric cooperative, please don't do it yourself alone. Please sugua si NGCP kay mo gina among trabaho. Sugua si NGCP kung si NGCP to nga linya, kaya nga among linemen are skilled and have tools and are equipped with the skills and the knowledge, no, and the equipment to cut the tree. Kay nami incident nga electrician, sir, kay mao ni ang linya, sir, nadira ang kumbaga part of the orchard. Part of the orchard daghan kaay bunga kanang apple mango bitaw, sir, nga pula-pula na. Unya caretaker to siya kay tag-iya na sa laing nasod. Pag ato sa mga line man kay ano man na sila, sir, regular line inspection. So kato nga time pag inspect nila nakita nila ang dako kay nga manggahan nga di sandig ang mga branches ba, sir, naa na sa kaning linya. Nag-arcing na gid siya, nagsiga-siga na gud. Diniingon ang kuan ni nag-trip na gid siya nga linya. Niingon ang NGCP nga, sir, pwede ba nato putlon? So syempre banangit siya siyang tag-iya atong manggahan kay igor man siya nag-care, nag-caretaker siya ba, tenant or something. Kana abot na magid ang point, sir, ba nga gitagan siya number, no, niabot magid ang point nga wa na siguro siya, nahadlok na siguro siya ba, nagtan-aw nga nag-arcing na gid kay nagsiga-siga na manggod. So iyang gi-attempt nga iyang putlon ang kahoy. So ang sanga karon nga dako iyang hiktan og PC, dai kat siya iyang gihiktan og PC, sir. Unfortunately karon, sir, ang direction sa wind kay wala man kani mao ni ang kahoy supposed to be pagbira niya dito padong ang kahoy dito man natumba sa linya. So insigida nakurintihan siya, nagunit man siya sa PC. Our body conductor na daghang kay tubig sa tong lawas, nagunit ka sa PC utro pong conductor. Pagkabalo bitaw ni NGCP, sir, no, nag-anak gid nga nganong wala man gid siya nanawag, gibilin ang number. Siguro so, ba kay tulubagon si NGCP ato mo? Tulubagon in the sense nga magkatag financial assistance. Kato nga time
Pero saan man nimo financial assistance, sir, kung wala na ang kinabuhi nimo, Yes, di sa ba? family na lang. Oo. Mura ginana ba nga? That is why mag-remind. Ayaw gid mo pamutol og kahoy nga kamura. Kung sa NGCP to nga linya niya, duol dito ang kahoy. Please volunteer, please call NGCP. I just give you the hotline numbers. Kung pwede pa ihatag akong official line. Pero dito lang sa hotline kay ilabay ba na, sir, kung sa ako tong area of So responsibility. later on, sa pwede ako. siguro ito imong Pwede. contact number Oo. mo na. Oh. Malang ipapansin Kung ng kung NGCP to Sir Hawk kay Yes. daghan may manawag, okay naman manghatag man kog number kay official man nako nga number. Pero kung NGCP to, ang uban sir kay mamalikas manggod. lagi. Mamalikas ba? Kanang sa may sala na ako, ayaw ko niyo kasabi iba kay igor ako maghatag information. Yes. Bitaw sir, tinuod bitaw to kong ipang istorya. Anyway, kanang I hope na na clarify na to no nga. Naapa di akong basin, sige, ato sa tiwason sir. Sige. Na ako'y kuan sir ha, na ako'y reminder on niya. Ako lang i-take note dire, hindi ko kalimot. Sige. So, sa di pa nato na ipadayon man no ato sa nitiwasuning mga Oo. pila ka pangutana sa ato ang mga kaigsuunan, ato ang mga concerned citizens no. Pila ka adlaw ang kasagarang duration sa scheduled power interruption. Depende sa magnitude or scope of work nga Okay, buhaton kung NGCP related power interruption. Pareha karon July 26 mag-maintenance sa itong Aurora Kapatagan 6 na KV line. 28 It's from 8 o'clock to 5 o'clock. Pila man na? 8 hours. 8 hours. But, kung sayo mahimo ni NGCP, sayo mahuman, kay medyo dako-dako ni nga trabaho kay 7 ka structures, nya mag-ilis og mga cross-arm, o kanabitang makita nila nga murag plato nga nagbitay. Aged. So, ilan ang ilisan. O kato bitong murag nagdupa, sir. Cross-arm ang tawag ana. Ilan ang i-replace? Kayo. So dako kay scope of work. So mo nang 8 to 5 or earlier. Mo bitong sa advisory Sir Patrick no. Kana NGCP will restore ang maapektuhan nga mga lugar, it would be determined by the electric cooperative kasi sila may kabalo. Ni dapit nga mga barangays ang maapektuhan. Dili man si NGCP kaysa local naman na. Maapektuhan na mo sila neko, but ang EOR sa Laneco, sila ra ang makadetermine. Kung mahuman og dali ang trabaho, ma-re-energize na po niya og dali ang power, ang linya, and then ma-restore ang power. But there are instances, sir, nga ang scheduled power interruption ni NGCP, mag-ride on ang electric cooperative. So, napo sila mag-ride on kay, aron isa ra bitaw ang sir, ang pag-trip sa linya, like nag-trip ni si NGCP kay mag-power interruption scheduled, ang electric cooperative po, diya pong i-coincide nga, mag-maintenance po sila aron isa ra ang pagpalong. But there are instances also, sir, nga nag-ride on sila ang hinungdan nga delay ang pag-energize sa linya. Humana ang trabaho ni NGCP, ready to re-energize. Nya, nag-ride on si electric cooperative. Wala pa sila naman silang trabaho. Di man na pwede, sir, nga nag-ride on sila unya. Papanaman ang trabaho unya makurintihan tang tanan ani. So, amo ginapaaboton. Kumingon na gani si electric cooperative nga ay manami sa mong trabaho. Okay na, i-energize na ang linya aron ma-restore ang power. Pero sir, ila po ng bantayan mampod nga kinahanglan di sila mulapas panalitan. 8 to 5. O dapat 3 o'clock pa lang, human na sila. Kani ride on raman sila. O, kanang mga dili. Pero napoy usahay sir nga, si NGCP ma-delay, planned siya, 7 rato. Pero during the actual conduct of the maintenance activities, nada ilang nakita nga urgent, wala man ni sa inspection. Pero ganun naaman ni siya, so additional works. So posible siya ma-extend. Muna ka ba nga, alas 5 naman, kadugay ba niyo nakabalik? Balik ya, sundin ka, sir. Huwag kasagara, gano'n, mabati sa itong mga kaigsuunan. Wala itong explain nga. Pwede siya madali mahuman o pwede siya ma-delay because it could be we have additional works or ang electric cooperative nag-ride on na sila ang nadugay, kaya po sila additional works. Maraginana siya, sir. Okay, thank you so much, ma'am, no? Maragindot niya atong pangutana, ang So kining ato ang karon, sunod sir. na pud nga pangutana, ma'am, no? Murag same ra gyapon ni sa mga previous nato nga mga pangutana nga atong nabasa, no? Asa na mo makuha ang impormasyon sa mga proyekto sa NGCP sa among lugar? Asa nga proyekto, sir? Example, na nga barangay. Project or
Diri sa ato sa Lanao del Norte, humanata sa ato ang Mindanao Visayas Interconnection Project. It was successfully energized with the President of the Republic of the Philippines in 3 venues. So dito sa Malacañang, ang simultaneous, sir. Malacañang ang the main ceremonial, and we have sa Dumanhog, ang atong converter station in Dumanhog. And we have here in Lala. So simultaneous siya, sir, in one setting, gi-energize last January 2024. So, okay na kaayo, one grid na ta. Ang power tanan sa Mindanao, pwede na to i-share kung ay extra, no? Although extra may natong power karon, pwede na to i-transmit dito sa Visayas, padung sa Luzon. Sa una, sir, katong sa kasagsagan sa power crisis kay wala pa interconnection project, maskin pa og kulang ang power nato daghan sa Visayas, dili ta ka kakuha, dili ta ka transport, dili ta ka share. Pero karon, sir, pwede ta mo share, pwede po ta mangayo sa ilaa. Oo, because we have already the interconnection project. We have this 2 kaning dagko nga mga cable submarine cables nga gikan diha sa ato ang cable terminal station in Barangay Tag-Ulo in Dapitan City, padulong dito sa ato sa Dumanhog. Ay, unsa man nga kuan sa ila, mutagbo dito sa ila pong Santander Cebu. Dito so, sa oo, kuan siya, sir, marag 84 to 90 kilometers na submarine cables. Duha ka dagko kaayo. Adi kay ko ka ano, sir, ha, basta masayop ko, so later na lang sa next ato nga guesting. Okay. Thank you so much, ma'am, no. So kining sunod nga pangutana, no. Naabay bayad kung mo-report mi og problema sa transmission line? Walay bayad. And we are happy nga magpasalamat mi ana, sir, nga sila mismo we have the tip in GCP katong mga hotline, sir. Pinaagian na pwede sila ka-report or pwede po sila, unless mo report sila, sir, kay na sila katong topic na to, pilferage of the line parts, no? Kung mo report sila, sir, na napamatud-an nga si A mo ni ang nangawat nagpilfer ani nga mga tower parts niya napamatudan based on the reports investigations sa atong PNP, kay we have a team, sir, in charge for this. Yes, maghatag mig reward kung kana siya nga kuan nga na ay nasakpan niya, suspect mo ni gi-investigate na pamatudan na siya reward. Okay, thank you so kay much. file na kaso sa NGCP. So proceed ta sa sunod na pud nga pangutana. Naabay hotline ang NGCP sa nga among matawagan bisan gabi? Oh, sure. Dili matawagan, sir, text only 24 hours. Text only. O pero kung gabi po, no? Tungang gabi. Natulog naman po ang kanang tuyoon man gud tungang gabi. basin, sir, og emergency gid ay binay arking. Basin hinuon po di na to malikayan. Sige lang, text lang yun sila, text lang. Pero kung lahi man gud pug mindset ni atong mga kaigsuonan. di na mag-iuban, sir, nga kanang hadlok yun ba? So, kung NGCP to, i-accommodate man na NGCP. O yan, Dobby, sir, ihaton ako, kung number na ko, official man na public man gini akong number. Hala, kang uban, kaya manawag man, o sindili bito, kanang related sa NGCP. So, mostly, manawag magit sila, ma'am, kayo. Kung emergency, di ay. Pero, text lang. Dili ma-respond diretso. Pero, sir, 24 hours na mo ang kuan, sir. Pero mo lagi matulog sad. Uy, matulog yung tao. Pero kung emergency to, di man kanang hotline sa mo, sir, text only 24 hours. Okay, text only 24 hours, no? Okay. Ma'am, aduna po tay po basahon ni sunod po nato nga pangutana. Pila ka voltahe ang gina-transmit sa mga linya sa NGCP? Ang pinakadako nga capacity sa transmission line sa to voltage, ang kani ato ang Dapitan Tulala, it's 350 kilowatts. Mano siya pinakadako nga diri sa Mindanao. Kay sa Luzon, sir, 500 naman sila. Mauling ta dito. Sa Luzon, 500 sila. Ato at 350. Diri sa ato sa Lanao del Norte, nilatas ang
230 kilovolts na part of the MVIP facilities gikan sa Kauswagan substation going to our Lala converter station going to Lala. It's 230 from Kauswagan Lala 230 kV lines. Okay. And we have also 138 nga linya nga gikan sa Balui Agos 5 to Aurora substation. So kung sa linya nga 69 katong gimension ng Aurora going to kaning diri sa Kapatagan, sa kV line. Okay. So last na gid ni ma'am, no? Ay, last na. Ang concerned citizen, no? Unsaon pagpanalipod sa among appliances kung sige On and off. fluctuation sa kuryente. Ang mga bag-o karon sir nga mga appliances na siya built-in daw ha. I'm not an engineer, but based sa atong mga pangutana kung palitag appliances na siya built-in nga AVR. Mao po ni kasagara gid Oo. mga Pero ang mga katong mga karaan sir, consumers. moingon sila sir ang advice nga na sila AVR kay auto voltage regulator. Di mo ko katubag anak sir oy kay kumingon magug kag mga voltage fluctuation sa part sa electric cooperative gyud dapat sila mo pero stable man atong kuryente karon so far wala man tay siguro fluctuations nga nahitabo unless siguro na ay mga panghitabo no nga di nato ma-foresee ba parehas nang mag automatic load dropping. Ano man na siya, unscheduled power interruption man na due to naapektahan kay kuan baron nag-shutdown nga o kalit nga pagkawala sa isa ka unit sa planta marag na siya sir ang hinungdan usually. So na ako yung reminder Sir Ronel, Sir Patrick no. Dunay mga reports nga naabot sa amo ang opisina og naapoy mga gikan sa LGUs manawag sa atoa nga nagpahibalo nga naapoy mga nagpakaaron ingnon mga scammers mga individuals that who engage in mga scamming activities, fraudulent activities representing kuno they are from NGCP nga ay mo anak sila sir kanang mo anak sila sa mga balay-balay, mangutana, o naaba mo yutan, agian sa linya sa NGCP, ay, kami mo process ana, tagaay may kopya sa inyong titulo, sa inyong mga tax declaration, kami mo process ana, din mangayo na sila down payment. Dako ora ba sir, tag 50,000. Reminders, dili walay gi-authorize si NGCP nga mga individuals or grupo to represent the company to engage with mga activities nga mag-negotiate para i-process kay bayaran mo sa NGCP. Dili pod mo bayad si NGCP sa mga ingon ana no. Siguro in some other aspects nga mo bayad kay katong naatay mga bag-o nga project nga maagian sa ato ang linya or ma-affected sa ato mga power facilities. But if these lines are existing, dito na sila moadto sa Transco and dili magsugo sa NGCP basikin sa lang ang mga NGCP nga mga personnel especially sa ato mga project team no sa right of way naana sila yung mga ID sir niya ang amo mga ID na hologram kita kani sir na hologram Okay. So specific ni sa mua kung scanning na mo among ID makita na mo among Magutana unta ko nimo na imo mang natubag dates. kang ani Unsaon pag-identify og taga. we have this hologram. Yes. And we always wear NGCP pero daghan naman mag-t-shirt ang NGCP kay manghatag di mga t-shirts. Tagaan gyud mi nimo. Oo. ID sir. Yes. We have hologram. So, We have hologram. There is hologram in our ID to identify this is authentic and when we scan this ID, makita dito ang among details. So, inana siya, sir. So, reminder sa mga tagiya sa yuta, mga landowners, masin kinsa, please do not be deceived by individuals or groups kumbaga, falsely representing themselves as representatives of NGCP. Kaya wala gid mi nag-authorize of anybody. Para mo negotiate. Yes. And wala gid mi anas nga kanang mangayo og papel din magpa-down kay di mi mo dawat og bayad. Wala mi anak nanugo. Free.
basta wala mi nangayo og For papilis service. kay bayaran. Wala pod mi nagbayad. Murag ana siya, sir. Okay, ma'am. Okay, ma'am, natay kini murag matubag gidayon nimo nino. Sir, katong naatay, okay. naatay ano sir, na akong i-mention sir ba nga aduna kita katong mga transmission line safety reminders kato akong i-mention nga dili mo padug ta banog do sa linya, dili mo kat sa tore. Napagid ato sir. Kani siya nga mga reminders, gi-air ni siya sa ato ang sa inyong team, no? Thankfully, Mayor Jimmy allowed us to partner nga ma-disseminate ni siya through the program sa MIO, no? Masibya ni diri sa Arangkada ug sa ato ang Spring FM. Kaya dito man malabay ang inyong team. So, napasalamat ta ana. Ang atong mga transmission and safety reminders, pinmi gina nato madunggan, sir. Pinmi nato madunggan. And, amo nang gituyo kay aron ma-remind lagi ta, sir, kay complacency. Oo. Ma-remind ta kay Pinoy mentality na, di lagi ko magkorintihan na try lang ni nako, be. Magkorintihan kay tag 220 sa atong balay, unsa na kanang 69,000, no? Uy, delikado kaayo. So, inana siya. Okay, ma'am, no? Ma'am, Naa siya ibalaod. Ako sa nga sir. Naa siya ibalaod Balaod, kanina. ma'am. Republic Act 11361 or the Anti-Obstruction of Power Lines Act. This was signed by our former president, PRRD, para ang katuyuan gid ani sir, no? The main purpose of this RA 11361 or the Anti-Obstruction of Power Lines Act is to ensure that the power nagikan sa tong sources sa generation matransmit surely, matransmit reliable transmission sa power padung sa atong mga end users. So, isa po ani in the interest of safety. So, it's not only the power lines of NGCP ang concern, but also the power lines of our mga distribution utilities. So, ang katuyuan ani maugyod nga 24 hours, we experience 24 hours, 7 reliable power kay aron dili na ta mag-complain nga oy nagsige ra may kapalong diri. So ang mga prohibited activities ako nang gi-mention, no, nga tong dili magtanom og kahoy within the transmission line right of way. Dili nga dili mo lapas sa 3 meters. Ang katong vertical o horizontal clearance, sir. So pwede magtanom og mga kaning mga lagotmon, mga root crops. Basta dili mo lapas sa 3 meters, pwede na siya. Oo. Dili siya mo kanang mo lapas sa 7.5 or total of 15 meters ng mga intrusion. Ginadili pod ang pag tukod og mga buildings or mga shanties within the specified nga right of way clearance, safety clearance. Dili pod kanang katong mamitik og mga kanang mga bata ang magtirador bitaw, sir. Katong mo bitaw na mag-replace mi, sir, kay siguro na ay mga lumbing dito kadang magtirador labi na ko ang langgam nga mo patong anang linya tapos ilang tirahan. Mao na siya, sir. Unya kay interesting man kay na, sir, ay nagpitik nila, sir, kay mo tingog man na mura man niya mag-arcing. So mura ba siya Christmas lights nga mo tingog pa niya magsiga-siga murag ingon ana siya. So nga makadaot ginadili pod, sir, ang katong maggunit og stick nga moagi ka dito, part siya sa mga prohibited activities. And if mapamatud-an nga ang katong mga tag-iya sa yuta kay mananghid bis NGCP mo sulod, sir, for repair or for inspection or for upgrading activities baron nya dili mo sugot, dili i-allow ni landowner nga mananghid mi. Kung mapamatud-an, sir, pwede na mo siya i-report nga dugay na restore ang linya, dugay na restore ang power tungod si Sir Ronel wala ni sugot nga mosulod si NGCP kay mag-restore kung mag-repair sa tower nga nasa iyang yuta or nasa ang structure nasa imong private property. Kung mapamatud-an, sir, mo na siya ang mga corresponding penalties. So, mapriso pa ka. Sus, kadako. Mapriso pa ka, magbayad pa ka og multa. So, ang first offense, Ang first offense, sir, 6 months, mapriso ka, 50,000 lang, good. Sus, kadako na. Mapriso pala ka, mabayad ka pa 50,000. O, manginana ba? So, nga nung, moabot pa man sa point nga, moabot pa taan ni, nga, makasuhan pa ta. So, maglikay na lang ta. Mutabang ta, kay dili man ni NGCP nga tagiya kami rin nag-maintain. Unya mo gasto ang NGCP ani, sir, kung naay ma-damage nga kaning say tawag ani, mo gasto sa pag-repair. So part na siya sa maintenance ni NGCP.
So, inana siya. So, mo ni siya ang Anti-Obstructions of Power Lines Act, sir, or Republic Act 11361. Appeal ni siya sa gi-airpod ninyo diri sa inyo nga magawas dito sa Arangkada o sa Spring FM. Okay, thank you so much, ma'am. So, daghon kayong salamat, Sir Patrick, Sir Ronel, for having NGCP here this afternoon. Again, daghang salamat, Mayor Jimmy Cabahog, for allowing NGCP to, through your channel, no? Through your communication channel, the MIO team, nakahigayon si NGCP, and we had this kanang wide range broadcast of this information through the various ninyong mga channels. So, daghang salamat sa inyong pag-imbitar. We are invited for 2 slots twice a year, sir, no? 2 slots for a month. A year naman. A month. So, dako na kayo ng pasalamat ni NGCP. Wala pa. Magsabot pa ni Sir Patrick. Kay isa for this month, isa pa lang. This time. So, dili kita permit, Sir Patrick. Ang ato, Oo. So, daghang salamat, sir. Og maayong hapon sa atong mga subscribers. Kung napa mo'y dugang pangutanap, you may visit our tawag ani, you may follow and visit our page sa FB Linoy. And you can also visit our kanang website at www.ngcp.ph. You can also kanang check information from my official page, official FB account, Beth A. Ladaga. Makita nila kay duha man ako account sa personal o official. So dito mo sa akong official, makita nila kay na NGCP. So kadto lang siguro, sir. Daghang salamat once again ug maayong hapon kanatong tanan. Okay, thank you so much, ma'am Beth, no. Mga kaigsunan inyo ging nabati, no, ang impormasyon nga gihatod kanato sa NGCP officer nga si Ma'am Beth Ladaga. No, ma'am, kami nakakipasalamat kanimo, no, nga diin naibawan po sa itong mga konsumante sa kuryente ang mga impormasyon kabahin sa mga interruption, no, sa kuryente. Ma'am, manghinaot mi nga dili lang kini mo ikatapos ang higayon, masundan pa kini og mga pipila ka mga meetings nato, no, through airday sa atong Arangkada Bagong Tubod page, no, aron na mahibaw-an pa gyud sa atong mga kaigsuonan nga diin nagagamit og mga kuryente. Okay, thank you so much, ma'am. Mga kaigsuonan, wala na kita ingong oras pagpadayon sa dahan. Medyo naupos na gyud ang atong oras. Dugay-dugay gyud siya. 1 hour and a half. Paghatag og update sa to ang bisita karon nga si Ma'am Beth Ladaga. Hangtod sa sunod higayon, no, kini si Ronel DJ Idol Pipito, Arangkada News Update. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.